Mahaba ang daan ng pagtuklas ng espiritu. Hakbang. Hakbang tungo sa langit. Ngayon, sa Longshan Gate, susuriin ang mga buto, upang matukoy ang pagkakaiba ng mortal at Diyos. Ha! 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 Ito ang tanging pagkakataon para iligtas ang tiyahin. Julie, huwag mag-alala, tiyahin. Basta't makapasok ka sa pintuang yon, anumang gamot ay wala. Siguradong gagaling ang tiyahin. Lanan. Kaya ko ito. Para sa ina. Kailangan kong samantalahin ang natatanging pagkakataon sa pag-akyat sa Diyos. 10 taon ng pagsusuri sa mga buto sa Changshanmen. Ang mga karaniwang nasa antas ng dilaw at pataas ay makakapasok sa panlabas na pintuan. Ang mga nasa antas ng itim ay makakapasok sa panloob na pintuan. Ang mga may antas ng langit ay magiging alagad ng mga nakatatanda. Ang mga nandaya ay itataboy mula sa bundok. Mataas na kalidad ng kakayahan. Natapos ang misyon sa loob ng pinto. Salamat, Guro. Basta't ako'y magsisikap. Makararanas din ako. Asul na antas ng espiritu. Katamtamang mataas na antas sa loob ng pinto. Parehong benepisyo tulad ng dati. Susunod. Julie. Liar. Inay. Para sa ina, kailangan kong samantalahin ang natatanging pagkakataon na ito sa pag-akyat sa Diyos. Haha. Bakit walang reaksyon? Hindi ito maaaring isang karaniwang buto. Ang karaniwang buto ay hindi makakapagpasok sa pintuan ng mga Diyos. Ang walang kulay na buto ng Diyos ay mas mabuti kaysa sa karaniwang buto. Walang kakayahang mag-aral ng mga kasanayan sa pag-akyat. Ginoong Yu. Ang walang kulay na buto ng Diyos ay nag-aaksaya lamang ng mga yaman. Palayasin na siya. Ina. Malubhang sakit. May pagsasanay ng immortal na makakaligtas sa kanya. Nagmamakawa po ako, Elder, bigyan niyo siya ng pagkakataon. Ang batang ito ay may mabuting ugali. Sakto namang kulang ng tagapagkilala ng mga gamot ang Institute ng Espiritual na Gamot. Opo. Ang saya-saya. Kahit na tagalinis lang. Pero sa kabila ng lahat may naiwan. Ang kaso ng ina ay naghihintay sa akin. Sisikapin kong gamutin ang iyong sakit. Walang kulay na Xiangu. Gusto mo ring makilala sa Xianmen. Kahit gaano ka kabilis umalis, hindi ka makakaligtas sa aking mga mata. Huwag kang humiling sa akin na patawarin ka sa hinaharap. Ito ang iyong espiritual na bukirin. Sa loob ng 3 buwan, kailangan mong isumite ang 10 piraso ng ganap na matured na espiritual na damo. Salamat, Ginoong Xi. Tiyak na pagsisikapan ng disipulo. Apat na talulot ng espiritual na damo. Isang uri ng mutant na sinasabi sa alamat. Totoo nga. 4 na talulot ng espiritual na damo. Julie, ang talento mo ay talagang pambihira. Kung ito ay magiging ganap, maaaring maitaas ka bilang isang opisyal na disipulo. Sumpa. Nakatanggal. Ang hiwa ay napakaayos. Sino ang gumawa nito? Sino? Sino ba talaga ang gumawa nito? Ay. Hindi ito karaniwang pagkatuyo. Nauubos ang espiritu. Kailan ito natuklasan? May nakita bang kahina-hinalang tao? Liu Xiaonan. Palagi niya akong tinitingnan ng masama.
Walang ebidensya. Hindi maaring hatulan. Bibigay ako sa iyo ng 5 araw. Kumpletuhin ang 10 piraso ng Linyon Grass. Talaga bang hindi ako angkop para sa pagsasanay sa mga Diyos? Ay. Paano ko makukolekta ang Linyon Grass sa loob ng 5 araw? Ay. Ito. Dito ay doon. Yung kuweba, huwag huminto. Ay. Napakaraming buto. Isang jade na bote. Kakaibang amoy. Sa aking dugo. Hindi maganda. Ay. Hindi maganda. Nakatago ba ang buhay sa ilalim ng bangin? Ako'y buhay pa. Baso ng banal na langit. Dugo ang tatanggap sa may-ari. Ikonekta ang host na si Chuli. Kopyahin at ayusin. Araw-araw na bumubuo ng espiritual na likido. Nagtagumpay. Totoong nabuhay. May pag-asa na ako. May pag-asa na ako. May pag-asa na ako. Pagsasama ng mga espiritu. Makinig sa akin ngayong gabi. Gamitin ang aking tunay na enerhiya upang protektahan ang kaluluwa ng damo na bumalik sa pinagmulan. Matagumpay ang pagkukumpuni. Bumalik na ang espiritu. Matagumpay ang pagkukumpuni. Hindi lamang ito makakapag-ayos. Kaya rin itong kopyahin. At saka ay nakopya ang buong halamang espiritu. Dalawang piraso. Talagang 2 piraso. 5 araw na takdang panahon.
Hindi lamang makakabuo ng 10 piraso ng karaniwang espiritu ng ulap, kundi makakapagsumite pa ng 2 piraso ng bihirang 4 na talulot na espiritu ng ulap. Maaaring ganap na magbago ng sitwasyon. Ina, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo bibigin. Sa tulong ng Jade na bote, nakapagparami siya ng 10 uri ng espiritual na damo sa loob ng isang araw. At mayroon pang 2 pambihirang gamot. Sagradong Jade na bote. Hindi ba naubos na ang iyong espiritual na damo? Paano ka makakagawa ng 10 mula sa wala? Mukhang gusto mong makalusot. Mag-ingat ka, baka itaboy ka sa bundok. Mukhang hindi ka makapagbigay ng espiritual na damo. May espiritual na damo ba? Malalaman natin pagkatapos ng pagsusuri. Sigurado akong gumagamit siya ng mababang kalidad na espiritual na damo. Gusto kong makita kung paano siya magiging kahiyahiya kapag itinaboy siya. Sampung piraso ng formal na linyon kao. 2 piraso ng linyon kao na may 4 na petal, mangyaring suriin. Ay, tingnan ko muna. Tingnan ko nga, wow. Diyos ko, talaga namang may 4 na petal ang linyon kao. At 2 pa. Magaling, tunay na may 4 na petal ang linyon kao. Parehong piraso ay kumpleto. Hindi ba't sinabi niya na ang espiritual na damo ay naputol? Paano magkakaroon ng 2 piraso? 4 na talulot ng espiritual na damo. Gaano ito kabihira? Paano niya napalago ang walang kulay na buto ng Diyos? Paano ito posible? Yung bagay na yon ay mas purong kaysa sa aking na practice. Purong espiritual na enerhiya, napakataas ng kalidad. Maaaring ihambing sa unang antas ng mga gamot. Paano nakuha ang mga katulong? Talagang naputol ang mga espiritual na damo ni Ginoong Yu. Ngunit nakakita ang disipulo ng ligaw na 4 na talampakan sa ilalim ng bangin, kaya't inilipat ito pabalik. Nadiskubre ito ng disipulo sa hindi inaasahang pagkakataon. Pinilit itong alisin. Hindi ko inasahan na magiging ganito ang bunga sa mga nakaraang araw. May lumitaw pang isang punla. Ayos lang, makakapag-ulat tayo ng 2 piraso ng 4 na talulot na espiritual na damo. Makikinabang ang ating sekta. Dapat gantimpalaan si Ginoong Fang dahil sa kanyang kontribusyon. Si Ginoong Yu, ang tagapangasiwa, may isang bagay na dapat ipahayag sa susunod. Fang. Kulang ang Dan Pavilion ng mga taong sanay sa pagsasanay. Si Junior Chuli ay may pambihirang talento. Nais ng disipulo na irekomenda siya sa Dan Pavilion upang makapag-ambag sa sekta. Dan Pavilion, Dan Pavilion. Siya ay inirekomenda sa Dan Pavilion. Iyan ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Ang walang kulay na Xian Gu ay talagang may ganitong swerte. Napaka-mapanganib ng Dan Pavilion. Si Ye Hongling ay may masungit na ugali. Kahit na kaunting pagkakamali ay may mabigat na parusa. Mag-isip ka ng mabuti bago kumilos. May pagkakaiba sa pamamahala. Pinahahalagahan niya ang mga talento. Saan nagmula ang panganib? Si Junior Brother Chuli. Ito ay para sa pagpapabuti ng iyong kakayahan. Ito ang magandang pagkakataon para gamutin ang iyong ina. Handa ang disipulo na maglingkod sa Dan Pavilion. Chen Yu. Dalhin mo si Chuli sa Dan Pavilion. Fang. Mag-ingat sa lahat ng bagay. Kung hindi mo na kaya, palaging may pwesto ka sa Linyaw Yuan. Tingnan mo ang daang batong ito. Nakaikot pataas. Napapalibutan ng ulap. Ngunit hindi ito mukhang nakakatakot. Doon sa pagitan ng mga pino ay may talon. Pinakamalamig dito tuwing tag-init. Maglakad pa tayo ng 15 minuto. Makikita na ang bubong ng Dan Pavilion. Naghihintay sa atin ang mainit na tsaa. Siguradong magugustuhan mo. Pinakamainit na galit ni Ginoong Ye ang mga mapanlinlang at walang kakayahan. Huwag kang magpanggap na matalino. Salamat sa paalala, Ginoong Chen.
Tinatandaan ng disipulo. Nasa loob ng yungib si Ginoong Ye. Pumasok ka na lang mag-isa. Ikaw si Chuli. Sabi ni Chen Yu na may talento ka. Sa tingin ko, puro panggagaya lang yan. Disipulo si Chuli, nakipagkita kay Izosh. Pero medyo alam lang ng kaunti tungkol sa pagpapalaki. Medyo alam lang. Ito ay isang black rock flower. Nasunog ng apoy ni Dan. Bibigyan kita ng isang buwan. Upang ito'y alagaan at maging ganap. Kung hindi, Ginoong Ye. Ang bulaklak na ito ay nasunog ang puso. Napakahirap alagaan. Iyan ay ang yungib ng espiritu. Kung hindi mo matatapos, pumasok ka na lang bilang panggatong. Kailangan mong isumite ang hinog na itim na bulaklak sa loob ng isang buwan. Ito ang yungib ng Danzino. 7. Kung magtatamad-tamad ka, hindi kita patatawarin. Namumuno. Muling nabuhay ang itim na bulaklak mula sa pagkasunog. Masyado bang mabagsik sa kanya? Ay, nasunog ng labis. Ang karaniwang paraan ay hindi kayang maabot. Ang pangunahing buhay. Gamitin ang gubat bilang bukal. Muling buhayin sa apoy. Gawing sagana mula sa tuyo. Sobrang malubha ang sugat, naubos na ang likido ng kaluluwa. Hindi na ba maibabalik? Araw-araw ay otomatikong lumilikha ng isang layer. Ibig sabihin bukas ay mag-refresh. Napakabuti. Talagang naibalik na. Araw-araw isang layer ng espiritual na likido. Sapat ang isang buwan upang lumikha ng himala. Dito. May kakaiba dito. Parang may tao sa loob. Chuli. Nandito ka na sa wakas. Fang. Kakalabas lang ng dugo ng ina mo kanina. Kakalabas lang ng dugo ng ina mo. Kakalabas lang ng dugo ng ina mo kanina. Mahina ang hininga. Si Elder Xiu ay walang magawa. Naghihintay lang na dalhin mo ang Purple Heart Orchid pabalik. Madaling magpakita ang spirit liquid at maghalo ng pill. Sa pagsimula ng pill fire, alisin ang sunog nito. Epektibo na. Liar. Nandito ako. Mas naging maayos ang paghinga. Bumabalik na ang pulso. LA.
Inay. Nandito na ako. Nakuha ko ang Purple Heart Orchid. Magiging maayos ka na. Palagi itong itinatago ng inay. Ngayon ay ibinibigay ko sa'yo. Ang batong ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ay mula sa parehong linya ng iyong sisidlan. Kahawig ng mga kakaibang simbolo sa katawan ng mga alagad ng masamang daan, na bahagyang magkatulad. Ngunit mas dalisay. Sino ba talaga ang alagad na yon noon? Bakit nag-umapaw ang batong ito sa sisidlan? Iyan ay 15 taon na ang nakalipas. Iniligtas siya ng ina sa paanan ng bundok. Bago umalis, iniwan ang jade pendant. Sinabi niyang kung may panganib, makakapagprotekta ito sa'yo. Pagsamahin ang mga simbolo ng demonyo at tugon. Ang monghi ay tila may kaugnayan sa sinaunang selyo. Ang monghi ay tila may kaugnayan sa sinaunang selyo. Anuman pa man ang lihim sa likod nito, kailangan kong malaman ang katotohanan. Pangalagaan ko ang aking ina. Wala na yung inutil. Ibigay mo na ang jade pendant. Hahayaan ko kayong makaligtas. Tumigil ka. Saktan ng aking ina. Liu Xiaonan, naghahanap ka ng kamatayan. Liu Xiaonan. Ngayon ang iyong araw ng kamatayan. Julie. Narito kami upang tumulong sa iyo. CJ. Walang anyo ang hadlang ngunit hindi makakaligtas sa talim na ito. Liu Xiaonan, nakipagsabuatan sa masamang daan. Nais na saktan at nakawin ang kayamanan. Pakisuyo, ipasa kay Fong ang kaso sa hukuman. Mga maliliit na tauhan lamang ang mga ito. Ang tunay na problema ay narito pa. Ang sakit ng ina. May kaugnayan ba ito sa selyo? Ang monghe na iniligtas ng iyong ina noon ay ang tagapangalaga ng selyo.
Isa ay susi, na nagbibigay ng mahalagang yaman. Kapag nakumpleto ng mga puwersa ng kadiliman, ang selyo ay tiyak na mababasag. Ayon sa mga sinaunang aklat, ang espadang lingsi ay isa ring tagapangalaga ng yaman. Mukhang nasa loob din ako ng laro. Ang kapalaran ay bumaba na. Agad na nagpadala ang alipin ng tao upang isara ang daanan sa bundok. Julie, sandali lang kayo. Alam niya ang iba pang utos na kailangan niya. Ito ay 3 piraso ng panggamot na dan. Ang lihim na lugar ng Lingxi Valley ay mapanganib. Maraming halimaw ang nagkalat. May ibang sekta na nagnanais na agawin ito. Ang dan na ito ay makakapagpagaling ng mga sugat ng mabilis. Sa mga kritikal na sandali, maaaring iligtas ka nito. Salamat sa regalo, Ginoong Ye. 10 taas ang aking pasasalamat. Sino ang nag-utos sa iyo na magpasalamat? Natatakot lang akong mamatay ka sa lihim na lugar. Walang ibang mag-aalaga sa akin ng mga mataas na antas na espiritual na damo. Makinig ka sa akin ng mabuti. Kailangan mong bumalik na buhay. Kung maglakas loob kang mamatay sa labas, babaliktarin ko ang lahat ng iyong espiritual na bukirin. Tandaan ng disipulo ang mga aral. Siyempre, babalik akong buhay. Patuloy na mag-aalaga para sa iyo ng mga espiritual na damo. Iyan ay mas mabuti na. Sa loob ng lihim na lugar, mag-ingat lagi. Huwag magyabang. Kung talagang hindi na kaya, agad na umatras. Mahalaga ang buhay. Naiintindihan ko, mungkahi. Salamat, Panginoon Ye. Tara na. Iyan ang direksyon ng Lingxi Valley. Mga hindi kilalang panganib at pagkakataon ay naghihintay sa kanya. Ate Liu, nandito na ako. Malapit nang buksan ang liwanag ng lihim na lugar. Sumunod ka sa akin. Tara. Layer ng Lingxi Valley. May isang antas ng halimaw sa paligid. May mataas na antas ng halimaw sa kailaliman. Ang Nenki Grass ay nasa Nenki Cliff sa gitna ng lihim na lugar. Kailangan nating dumaan sa paligid. Maging maingat. Nakikinig ang disipulo sa mga tagubilin ng nakatatandang kapatid. Maliit na kasanayan. Hindi angkop na magtagal dito. Agad na pumunta sa Nenki Cliff. Masyadong mabilis si Chuli umalis. Halos nawala ako sa kanya. Yung sigaw kanina, nakakatakot. Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumunta. Walang silbi na bagay. Gusto pang agawin ang Nenki Grass. Kailangan nilang sundan ng mahigpit. Kapag nalutas na si Chuli, kukunin ang espiritu ng damo. 2 ang makukuha. Mas maalalahanin pa rin si Enanye. Dali-daling sumunod.
Shit. Shit. Siguradong may plano na sila noon pa. Kailangan nilang alisin ang balat nila. Kapatid na babae, parang may isang tao na naipit sa lason na ulap. Depende sa kakayahan. Magdusa sa sariling kasalanan, magpatuloy lang. Baka magdulot pa ng mas malaking problema kung magliligtas. Hindi magliligtas, hindi mapapanatag ang puso. Tama bang tulungan o hindi? Nanje. Pakiramdam ko ay pagod na ako. Ang hindi pagtulong sa mga nangangailangan ay hindi tama. Paulit-ulit kanilang sinaktan. Ang pagtulong sa kanila ay parang nag-aalaga ng tigre. Kung hindi sila magbabago, huwag mag-atubiling kumilos muli. Durugin ang lemongrass at inumin ito para maalis ang lason. Kung papatayin siya, makakakuha tayo ng mga yaman. At makakapaghiganti. Malayo na si Liu Yanru, hindi na siya makararating. Walang utang na loob. Pinaamo pa ako sa kamay ng halimaw. Julie. Lene, Julie. Ikaw walang kwentang tao. Ang mga espiritual na damo mo ay sa amin. Sa susunod na buhay, huwag ka nang maging mabait na tao. Tapos na ako. Hindi ako pwedeng mamatay. Nagtulong ako sa iba. Ngunit gusto ninyo akong patayin. Ngayon, panagutan niyo ang mga ginawa niyo. Ha? Masama ang puso. Suklian ng kasamaan. Bakit meron kayong mga disipulo tulad ninyo sa langit na pintuang? Tulong. Kami ay nagdepensa lang. Pakiusap. Pakawalan niyo kami. Tigil. Kayo ay lumabag sa mga patakaran at nagbanta sa kapwa. Agad kayong itataboy sa lihim na lugar. Sa loob ng 3 taon, hindi kayo maaaring pumasok sa anumang lihim na lugar ng sekta. Ay. Wala kayong nilabag. Maaari kayong magpatuloy sa pagtuklas. Laging mag-iwan ng puwang sa lahat ng bagay. Huwag gumawa ng kasalanan. Salamat sa iyong pagtulong, kapatid na guro. Kung hindi dahil sa iyo, mahirap na masagip ang buhay ng iyong alagad. Walang anuman. Ikaw lang ay masyadong maawain.
Nasa unahan ang yelo ng Ki. Magtakbo ka na. Iyon ay mga alagad mula sa ibang sekta. Kakastart lang ng bagong laban. Ito ang cliff ng pagpapalapot ng enerhiya. Parang dagat ng espiritu ang kapal ng enerhiya dito. May higit sa 30 damo ng konsentrasyon sa tuktok ng bangin. Nakabaon ng malalim sa mga bitak ng bato. Habang umiikot ang daloy ng hangin, sasamantalahin ko ang pagkakataon. Mag-ingat sa hangin. Kung may hindi matatag, susuportahan kita. Salamat sa iyong tulong. Maraming espiritual na damo. Huwag silang guluhin. Naiintindihan. Huwag, ang damong ito ay sa amin. Iwanan mo ang damong iyon, Yanru. Baka makapagbigay pa ako sa iyo ng pagkakataon. Hoy, gusto mong agawin ang damo sa akin. Magtanong ka muna sa espada na ito. Huwag kang magpakamataas. Sa araw na ito, sa taluktok ng bangin, isa lamang ang magiging resulta. O ikaw ang mamamatay. O kaya ang damo ay sa akin. Hindi tatanggap ng inuman, hindi kakainin ang parusang inumin. Palibutin siya. Ang bangin na ito ay walang nagmamay-ari. Ang enerhiya ng damo ay natural. Sino ang makakakuha muna, siya ang sa kanya. Naghahanap ng kamatayan. Baba ka dito. Mga tao ng Black Wine Stronghold. Palagi silang mayabang at mapang-api. Nagnanakaw ng mga yaman sa lihim na lugar. Ano naman ang mga disipulo ng Tianmen? Sa lihim na lugar na ito, ang lakas ng Kamao ang batayan. Magpakita ka na ng katinuan, ilabas mo na ang Ninki Kao. At umalis ka na sa Ninki Cliff. Huwag mong sisihin kami kung hindi kami magalang. Kami ang unang nakakita ng Ninki Grass. Kung nais mong agawin, dapat mo munang tanungin ang espiritual na damo sa aking kamay. Sang-ayon ka ba o hindi? Sa isang walang silbing tao na nasa gitnang antas ng pagkabasag, paano ka makakakuha? Sugod, wasakin sila. Ang Ninki Grass ay sa amin lahat. Eight. Gusto kong bayaran niyo ang buhay niyo. Ate, kumusta ka? Malubha ba ang iyong sugat?
Pasensya na. Nadawit kita. 8. Umalis muna tayo sa lihim na lugar. Bumalik tayo para magpagaling. Ayos lang ako, 4. Tapos na ang pahinga. Kamusta ang sugat ni Senior Sister Ye? Maayos naman, ang sugat ay sa meridian at mga internal na organ. Hindi na apektuhan ang ugat ng katawan. Agad akong gagawa ng gamot na panglinis ng meridian. Ikaw ang magbabantay kay Junior Sister Liu dito. Huwag mong hayaang may makagambala. Nagawa na ang pamahid. Tutulungan kong ipahid ito kay Liu Shani. Ang pamahid ay nag-aayos ng iyong mga meridian. Salamat, Yizushai. Hindi ko akalain na may pananagutan ka rin pala. Para protektahan si Liu Shani. Kaya mong maglabas ng ganong kalakas na puwersa. Sa wakas, nakalusot na. Salamat sa'yo. Sagradong bote ng yutang. Mukhang matagumpay kang nakalusot sa yugto ng pag-unlock. Ito ang unang antas ng alchemy. Matapos mong malampasan ang yugto ng pag-unlock, karapat-dapat ka nang makilala ang mga pangunahing kaalaman na ito. Hindi ko bibigyan ang iyong mga inaasahan. Julie. Hindi maganda ang iyong ina. Nasa panganib ang iyong ina. Ano ang sinasabi mo tungkol sa aking ina? Kailangan ng Purple Heart Orchid para makontrol ito. Kung hindi, baka hindi na ito tumagal. Sa kailaliman ng Black Wine Valley. Paminsan-minsan, may lumalabas na Purple Heart Orchid. Lalo na ang malalim na bahagi ng dalisdis na may asul na tubig at itim na ahas. Ito ay isang halimaw na pangatlong antas. Malakas ang kapangyarihan. Lubhang mapanganib. Hindi ko pwedeng mapanood na may masamang mangyari sa ina ko. Sasamahan kita, Yanyo. Magbibigay pa ako sa iyo ng ilang mataas na antas na pildoras panggaling at pildoras na pangalis ng lason. Sino ang nag-utos sa iyo na mamatay ng walang pag-aalinlangan? Natatakot lang ako na mamatay ka sa madilim na hangin ng lambak. Walang nagbibigay sa akin ng mataas na antas ng espiritual na damo. Magtipon tayo sa plaza ng bundok bukas ng umaga. Huminga ka muna ng maayos. Narito ang aking nilutong lason na espada. Maaari itong itapon kapag may kaaway. Narito ang mga gamot, may mapapa, lila na orkidya. Malaki ang posibilidad na tumubo ito sa malalim na lambak ng Yonjin. Magsimula na tayo. May laso ng kapangyarihan. Mag-ingat ka.
Kung may isip ka, ibigay mo na ang mga elixir. At mga espiritual na damo na nasa iyo. Sugo ng masamang daan. Nagmamalaki pa sa teritoryo ng Changchayanmen. Kumilos. Patayin mo sila. Haha. Mag-ingat ka, Chuli. Nagmamalaki pang harangan ako ng apoy. Darating ako upang putulin. Ay. Ngayon, kayong tatlo ay mamamatay dito. Hindi pwede. Halos na. Sagradong bote ng langit. Huwag mahulog, kailangan kong makuha ito. Mahalagang yaman ng sinaunang panahon. Ito ang mahalagang yaman ng sinaunang medisina. Tinatanggap ko na ang Panginoon. Pinatay ko siya. Nakuha ko ang jade na botelya. Si Chuli ang magbabantay. Ngayon, hayaan nating ang mga natitirang demonyong ito. Kahit na mamatay ako. Basta makuha ko ang pinakamahalagang hiyas. Nagbawas ka ng isang hakbang. Nandito pa rin ang masamang enerhiya. Sabi. Bakit kayo nakatago dito? Kailangan ng mga sinaunang gamot, mahahalagang hiyas, at iba't ibang espiritual na damo. Para mabuksan ang isang sinaunang selyo. Ang banal na langit na jade bottle. Mukhang ito ang susi sa pagbuo ng isang selyo.
Mag-ingat. Ito ay amoy ng mataas na antas na halimaw. Magkalat. Ang kanyang nakalalasong tubig ay kayang gawing puti. Huwag ma-splash. Bagamat ang berde ng tubig Naksuan Serpent ay isang antas 3 halimaw na may katangian ng tubig, mayroon itong likas na katangian. Damo ng puso. Mabilis na nating balik sa paralan. Maayos naman ang pagpapalaki ng itim na bulaklak. Mas mababa ang antas ng aking cultivation. Hindi pa nga ako makaligtas sa sarili ko. Ang spirit cloud na damo ay banayad ang lakas. Para kay Chuli na kulang sa resources. Ito ang tanging pag-asa para makabawi. Ay, ay, ay. Ito ang pinakamainam na pagkakataon para magsikap at makapagtagumpay. Huwag tayong huminto. Mahigit kalahating buwan na. Nakarecover na si Ginoong Ye. Malapit na siyang maging ganap. Kahit kaunting berde lang, sinasabi mo nang mature ka na. Ninanakaw mo ako. Hadlangan mo ako. Master, magpatawad po. Nabawi na ang pangunahing buhay. Hindi kailanman magdududa ang mga disipulo. Ito. Ito ba ay isa lang na tao? Talagang bumalik na siya ng maayos. Napakatalentado. At talagang masipag. Minsan hindi ko mapigilan ang aking galit. Mukhang kailangan kong maging mas maingat mula ngayon. Chen Yu. Naglakas loob kang umatake sa gitna ng gabi.
Julie. Ikaw, isang walang silbi, ay karapat-dapat bang manatili sa Dan Pavilion? Mas mabuti pang sirain ang bulaklak na ito. Akala mo ba ako pa rin ang mga alila na kaya mong buliin? Huwag kang magmalaki. Balang araw, palalayasin kita sa Dan Pavilion. Kung susubukan mo ulit, sisirain kita. Umalis ka. Hindi pa dumating si Julie. Tiyak na tumakas na siya. Paano mo maibabalik ang ganitong patay na bulaklak? Ang disipulo ay hindi nabigo sa tungkulin. Ang itim na bulaklak ay hinog na. At Liu. Walang ginagawa ang Dan Pavilion ngayon. Nakilala ko na si Ate Liu. Bubukas na ang lihim na lambak. Mayroong ningkikaw na makakatulong sa iyong ina. Ningkikaw. Gusto kitang imbitahan na maging kasamahan. Sa loob ng 3 araw, magkita tayo sa plaza ng pinto ng bundok. Masyadong matindi ang kompetisyon sa Bingsi Valley. Mag-ingat ka sa lahat ng bagay. Malalim na ang mga bitak sa sinaunang selyo. Patuloy ang pagtagas ng itim na usok. Ngayon, ang jade na florera at jade na palamuti. Ang 3 mahalagang kayamanan ng espadang lingsi ay nasa aming mga kamay. Ang agarang kailangan ay pumunta sa lugar ng selyo. Palakasin ang selyo. Ngunit doon, ang demonyong enerhiya ay napakalakas. Ang mga halimaw ay naglipana. Ang mga langit na hayop ay nagkalat. Kailangan magpadala ng mga malakas at matatag na tao. Mga elder. Ang disipulo na si Julie ay handang magpunta upang palakasin ang selyo. Dahil sa epekto ng lakas ng selyo, ang aking ina ay naapektuhan. Kailangan kong ipaglaban hanggang sa huli ang selyo. Ang disipulo na si Liu Yanru ay nais sumama kay Julie. Ang Spirit Intuition Sword ay isang yaman na pangangalaga sa selyo. Bilang tagapamahala ng espada, walang takas sa tungkulin. Ang disiplinang si Ye Hongling ay handang pumunta. Ang apoy ng pil ay kayang labanan ang demonyang enerhiya. Maaari rin siyang gumawa ng mga gamot na pampagaling at pangkontra sa demonyo, para sa kaligtasan ng 2 tao. Ako ang sang-ayon. Bigyan namin kayo ng mga amulet kontra demonyo at mga pil na pangalis ng enerhiya. Tulungan kayong mapanatili ang selyo. Mapanganib ang lugar ng sumpa. Laging may nakatagong panganib ang demonyo. Mag-ingat kayo lagi. Mga elder. 3 kaming sisikapin, na hindi magtagumpay ang demonyo. Ito ay isang uri ng espiritu na damo, 100 piraso. 20 mataas na antas na pildoras panggaling sa sugat. Mag-ingat ka. Matagal nang walang tao sa meteorite platform. Tandaan, mag-ingat sa bawat hakbang. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin bibigyan ang misyon. Walang silbi ang magpaliwanag.
Siguradong naghihintay na ang mga demonyong bata para umalis. Biglang sumiklab ang liwanag. Daloy ng buto. Ito ay isang agarang babala mula sa sinaunang daan ng mga demonyo. Ito rin ang susi sa pagbabago ng takbo ng labanan. Puno ng itim na usok ang bituin ng pagbagsak. Bundok ng Changshaman. Palakasin ang mga simbolo. Naiintindihan ko na. Ang sentro ng selyo ay hindi nasa lambak ng itim na hangin. At sa meteorite platform. Ito ang meteorite platform. Lugar kung saan nahulog ang mga sinaunang bituin. Dito ay puno ng masamang enerhiya. Julie, ang iyong jade na bote ay kayang kopyahin ang mga espiritual na damo. Nasa iyo na ang lahat. Walang oras na dapat sayangin. Agad kaming magmamadali sa templo ng tunggak ng meteor. Templo ng tunggak ng meteor. Lugar ng kawalang sigla. Sa ngayon, dito na nagiging pasukan ng impyerno. May reaksyon ng Jade Bottle. Binubuwag ng demonyong paraan ang selyo. Ginagamit nila ang Wine Devouring Axis para sirain ang mga rune. Sa loob ng kalahating oras, mababasag ang selyo. Pumunta. Bumalik ang bisa ng gamot. Maaari ko itong pigilin. Sige, tatanggapin ko ang susunod na atake. Tutulungan kita. Kailangan nating tiisin ang alon na ito. Hintayin mong magpakita siya ng kahinaan. Isang suntok na lang at tapos na ang laban, naiintindihan mo. Hahaha. Walang makitang daan kahit naglakad ng malayo. Ngunit ang lahat ay dumating ng walang hirap. Lanan. Ikaw. Ikaw ang ina ko noon. Hindi ko inasahan. Ikaw pa ang nagbigay sa iyo ng aking paboritong jade pendant, na para sa akin. Talagang nakatipid ako ng maraming effort. Lene. Pagpapakita ng utang na loob sa kasamaan. Pinahirapan mo pa ang aking ina na laging may sakit. Hindi ka karapat-dapat maging tao. Hahaha. Ako ay tagapagtanggol sa ilalim ng Panginoon ng mga demonyo. Paano ako tatanggap ng biyaya mula sa mga mortal?
Ibigay ang kayamanan. Papalagpasin ko kayo sa isang buhay. Kung hindi, ipapadala ko ang inyong mga kaluluwa sa impyerno. Ang puso ay umakyat na. Panatilihin niyo ito ng sandali. Lenway. Ganito lang kababaw na kasanayan. Nangangahas pang magpakita dito. Lenway. Julie. Agad na kopyahin ang espiritual na gamot. Gamitin ang lakas ng buhay upang pigilin ang kanyang masamang enerhiya. I twist ito at buksan. 9 turn soul reviving herb. May pag-asa na. Sumpa. Itong sira-sirang damo ay kayang pigilin ako. Buksan ang mata ng demonyo. Sulyap ng kailaliman. Ang tunay na kawalang pag-asa ay nagsisimula pa lamang. Hahaha. Ayos. Hayaan niyong makita ninyo ang kapangyarihan ng demonyo sa kailaliman ng selyo. Binubuksan ko ang aking mga mata sa walang hanggan. Ang tunay na kawalang pag-asa ay nagsisimula na lamang. Hahaha. Sa aking dugo at kaluluwa bilang tatak. Makinig sa aking utos. Mamatay ka na. Budha, iligtas mo ako. Sibat ng mga patay. Sibat ng mga patay. Sibat ng mga patay. Ang banal na banga ay ang pangunahing susi. Kunin ang banga. Ang natitirang 2 tao ay hindi nakakatakot. Paano nangyari iyon? Mahigpit na nakakadena ang espada. Sobrang mabigat ang masamang enerhiya. Kahit ang espiritu ng espada ay nahihirapan huminga. Huwag na mag-atake ng pilit. Pakiramdaman ang pulso nito. Gamitin ang enerhiya laban sa enerhiya. Para maputol ang pagkakagapos nito. Julie. Mabilis, umalis ka. Huwag kang magulo. Isang hakbang pa.
Mahuhulog na siya sa masamang kamay. Mas malapit pa. Masisira na ang selyo na ito. Nakuha ko na. Hahaha. Gago mong Jade na to, gustong pigilan ang akin. Anong lakas to? Bakit kaya napipigilan ang kapangyarihan ng demonyo? Napatigil ang palasyo. Kaya mo pa bang makayanan? Walang problema, ikaw. Kaunting sugat lang. Si Maiksin ay nakikiisa sa ritmo ng lupa. Ang mga sugat ay kusa ng gagaling. Panatilihin ang isip. Huwag guluhin ang may-ari. Ang kalooban ng makapangyarihang gamot. Tungkol sa paggising ng katawan. At ang misyon ng pagbabantay sa selyo. You. Si Chuli, bata. Ngayon ay swerte ka. Babalik ako sa ibang araw para kunin ang buhay mo. Hindi pawang basura ang buto ng engkanto. Ito ay isang espiritual na halaman na eksklusibo sa sinaunang gamot. Kailangan ng mahalagang perlas na bote, at ang kontratang jade na palawit para mag-activate. Doon lamang lumalabas ang kapangyarihan. Kaya pala, ang jade pendant na iniwan ng ina ay susi. Ang jade vase ay ang pangunahing bahagi. Hindi maaaring mawala ang alinman. Paano nagkaroon ng liwanag si Mengguang? Ito ba ay ang sinasabing paggising ng katawan? Hindi nakapagtataka na nakapagpalago siya ng 4 na talulot ng espiritual na damo, na kayang kilalanin ng banal na jade vase. Sa wakas, hindi na siya kailangang magdusa dahil sa walang kulay na diamante. Pinag-iisipan siya ng iba. Ito ang tunay niyang lakas. Talagang kakaiba ang Spirit Plant Fairy Valley. Kahit nagamit ang resonance power, nakaka-breakthrough ng direkta.
Ngayon, ang iyong lakas ay kaya nang makipagsabayan sa late stage ng passage. Kung muling babalik si Blood Soul Z, pabayaran mo siya ng halaga. Sa hinaharap, tiyak na mahuhuli kita, dugo ng kaluluwa. Para sa aking ina, ibabalik ko ang katarungan. Papatayin ko ang iyong koneksyon sa selyo. Sa isang tao lamang. Sa huli, ito'y mapanganib. Hindi pa sapat ang apoy ng aking alchemy. Kailangan siyang magbayad ng doble. Hindi pa lumayo ang dugo ng kaluluwa. Isang mas malaking bagyo ang malapit nang dumating. Hindi kayampunan ng karaniwang halamang espiritu. Kailangan nating kopyahin ang bituin ng itim na jade upang talagang mapatibay ang selyo. Gamitin ang iyong dugo bilang daluyan. Gamitin ang bituin ng itim na jade bilang puso. Ihanda ang banal na bote ng jade upang sanayin ang kanyang diwa. Maaaring ipagpatuloy ang buhay sa pamamagitan ng aray na ito. Ito ang aking mundo. Julie, bilisan mo na. Ako ang haharang sa kanya. Yehon, ang iyong suanyo ay dapat magpigil. Ang mga natitirang ugat ay muling magbabalik. Panatilihin ang isip na matatag. Huwag guluhin ang espiritu ng dagat sa pag-alam ng awit. Nakaayos na. Dugo ng kaluluwa. Ngayon, nandito ako. Huwag kang umasa na magtatagumpay. Nainbaso na. Tingnan natin kung gaano ka patatagal. Samantalahin ang pagkakataon para ganap na patatagin ang selyo. Ako ang tutulong kay Yanru na pigilan siya. Humihip. Sumpa. Hindi ko dapat hayaan na maging matatag ang selyo. Sa parehong dalas ko, hindi na siya makakapasok pa. Nandyan pa ang kanyang presensya, hindi tayo dapat magpabaya. Hayaan siyang maranasan ang pakiramdam ng pagtakas. At saka natin siya pagbabayarin sa ating utang.
Ang selyo na ito ay malapit ng masira. Paano ito naging ganito katibay? Dugo ng kaluluwa. Ngayon ang selyo ay matatag na. Wala ka ng pagkakataon. Ang kahihiyan na yon ay naitala ko na. Tatlong araw mula ngayon, ang aking upuan ay makikipag-ugnayan sa hukbo ng demonyo upang patagin ang Falling Star platform. Ang hukbo ng demonyo sa 3 araw. Takot akong ang lakas ay higit pa sa ngayon. Tama. Sa atin 3 lamang, mahirap itong harapin. Napakahalaga ng suporta mula sa sekta. Huwag mag-alala. Gagawa ako ng sapat na elixir. Hayaan ang mga batang masamang daan na hindi makabalik. Julie. 3 araw mula ngayon, masyadong masikip ang oras. Dapat agad na pagtipunin ang lahat ng lakas. Maghanda para sa Yonsting platform. Sa pagtaas ng antas ni Julie, mukhang na-unlock ng sisidlang ito ang ilang kakayahan. 37 tao ang nakapasok sa daan. Huling bahagi. Talaan ng tunggalian ng bituin. Mas mababa ang nakasarang na espiritual na pwesto. Pagbabago ng mga rune sa Jade Bottle. Maaaring na-unlock ang kakayahan sa pagkopya ng mga kasanayan. O ang kakayahan ng kasangkapan ng mahika. Ano man ang kakayahan nito. Sa loob ng 3 araw, kailangang mapanatili ang talaan ng tunggalian ng bituin. Kadena. Marahil ay may mga hindi pa na-unlock na kakayahan. Sa ngayon, ibigay mo na sa akin ang pagtanggap. Sword Pilfar Technique. Talagang nakopya ang mga pamamaraan ng pagsasanay. Julie, ang Jade Bottle mo ay sobrang astig talaga. Mukhang sa ngayon ay maaari lamang tayong kopyahin ang mga mababang antas na kasanayan. At napakalaki ng konsumo. Sapat na ito. Ang mga mababang antas na kasanayan ay makakapagpataas ng lakas ng mga disipulo. Susi ng mga ulap. Sama-samang darating ang libu-libong sundalo. Ang sigaw ng Longshanmen ay nagising sa mga natutulog na kaalyado. Ang makulay na liwanag ay nagtipon-tipon at naging dagat. Ito ang mundo ng mga cultivator. Huling depensa laban sa kadiliman. Bukas, sama-sama tayong magsisikap. Tiyak na mapapalayas natin ang landas ng demonyo. Nadagdagan ang kahusayan ng ilang beses. Napaka hindi ka panipaniwala. Ngayon, muling magtatagumpay. Hindi tiyak na siya ang kalaban ng dugo ng kaluluwa. Dumarating na ang malaking hukbo. Tatlong lakas, iisa ang puso. Tanging sa ganitong paraan maibabalik ang selyo. Mabuti, sundin niyo ang aking utos. Bata ng Julie. Hahaha. Ngayon, wawasakin ang bituin ng pagbagsak.
Kunin ang iyong yaman. Inumin ang iyong dugo. Patayin. Manatiling kalmado at ipagpatuloy ang pagpipigil. Umatras na ang Black Tide, samantalahin ang pagkakataon na magbawas ng puwersa. Huwag magpabaya, babalik pa sila. Kung mapanatili mong protektahan, panalo ka. Lumayo ka. Kampong Jinsong. Nakapagtagumpay ka. Hindi ito possible. Laban sa langit. Sasalubungin ang parusa ng langit. Dapat kong tipunin ang natitirang bahagi. Babalik muli. Panatilihin ang inyong mga puso. Bantayan ang bituin ng pagbagsak. Bantayan ang mundo ng mga ksiyan. Kahit anong bagyo, dito ay malinis. Bantayan ang bituin ng pagbagsak. Bantayan ang mundo ng mga ksiyan. Bantayan ang bituin ng pagbagsak. Bantayan ang mundo ng mga ksiyan. Nakapagpigil na ang seal, umatras ang daang masama. Ngunit hindi ito ang katapusan. Ang jade na bote sa kamay ng binata ay patuloy na kumikislap. Nasa kanya ang alamat ng kanyang pagsasanay sa mahika. Kakaumpisa pa lamang ng bagong kabanata.